tayo po tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain. Hallelujah, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tandaan ang ating pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng inyong abang lingkod. Hallelujah, hallelujah, praise God. Ating ihanda ang ating mga pakinig. Palakpan po muna natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Itaas natin ating mga kamay, ipikit natin ating mga mata. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, we thank you so much that you have moved in our midst, that we felt your holy presence. We thank you so much, Lord, for your goodness in our everyday life. Hallelujah, mahal na Panginoon Jesus, kami po itaos puso, nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Once again, I come before your throne of grace, beseeching you, dear Lord, to anoint the humble servant, for I can do nothing by myself. Wala po akong magagawa kung saga ng akin. Mahal na Panginoon, ako ka sa kaalaman. Mahal na Panginoon, please bring, hallelujah, please help me to bring forth your message to our dearly beloved brethren, especially the new ones. Hallelujah, open their hearts and understanding to the truth. Pinakamamahal na Panginoon, sa iyo lang po akong maasa. Wala po akong magagawa kung saga ng aking kaalaman. Mahal na Panginoon, hallelujah, bigyan mo ako ng kaalaman na nagagalit sa kalangitan. Pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa dalangin ng mga pastor, Evangelista Wilista Dalmeda, sawayin mo lahat ng ordemonyong balakid lang, sa anumang balakid lang sa daraanan na mapagpapala sa iyong banal na salita, magsilas ko sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise God. Hallelujah, hinda natin na ating mga sarili, mga pakinig, ating mga Biblia. Hallelujah, ating mga panulat. Hal sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, ating ituloy yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraang banal na gawain. Hallelujah, tayo po yung makinig, mga minamahal, sa mga nanonood po ngayon. Sa oras na ito, inyo pong i-share, ibahagi ang ating live streaming sa oras na ito, mga minamahal, upang maabot natin yung ating mga kababayan, mga minamahal, mga hindi pa nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung naihanda po yung ating PowerPoint, yung ating slide para sa ating mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain dito sa Nagsabaran, Bangar. Hallelujah, tayo po muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, pagpaparangal at pagpapasalamat na uuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Ganun din po pagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor, Evangelista Wilista Dalmeda, ang tunay na propeta ng Diyos sa huling kapanahunan, pag-alaala, pagsariwa, paggunita sa mga ginintong aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Linus C. Almeida, beloved Mama Dear, na kahit kailan hindi natin makakalimutan, tumimo sa ating puso't isipan at sa buong beloved Almeida family, sa buong beloved Almeida children. Hallelujah, at sa bawat isa po na nanonood ngayon sa oras na ito, sa bawat isa na narito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Handa natin ang ating mga panulat, mga minamahal, ang ating mga Biblia. Pag-aralan natin ang banal na salita ng Diyos na kung saan nung nakaraang banal na gawain. Ngunit bago dyan, nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng inyong abang lingkod itong nagdaang Biyernes hanggang Linggo. Mga minamahal, ako po'y kagagaling sa sakit, mga minamahal. Ngunit tayo nandito, mga minamahal, yung kagagaling sa sakit ay kagagaling sa sakit, mga minamahal. So, ang dalangin ng mahal na pastor. Hallelujah. Na nakaraan, mga minamahal, pinag-aralan natin yung tribulation. Hallelujah. Na all the events of the 7 years of the Great Tribulation, the signs of the rapture, lahat ng mga trahedya sa mundo, do hindi natin na isa-isa, mga minamahal, iilan ng nabanggit natin. At nabanggit natin yung pinpoint natin yung various names for the tribulation. Mga minamahal, iba't ibang katawagan. Hallelujah. Mga minamahal, ng patungkol sa kapighatian. Mga minamahal, tribulation. Hallelujah. Kaya darating ang mga panahon na lumalabas sa social media, do walang maipakitang talagang facts na magpuprove ng kanilang
nais iparating sa mga tao dahil kakaunti lang yung maniniwala. Ngunit alam natin na marami ang mapapahamak, marami ang mamamatay, madugo ang pagdalaw ng kamatayan dahil ito'y tribulation period. Period, tatak, maminamahal, tuldok, ibig sabihin tapos, the end. Maminamahal, wala nang kasunod. Maminamahal na tayo, ang henerasyong dadatnan na ng ating mahal na Panginoong Jesus, maminamahal. Ating inihintay ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Na sa kanyang pagdating, maminamahal, rapture will take place. Rapture is imminent. Hindi maiiwasan. Maminamahal, like a thief in the night, parang magnanakaw sa gabi. Walang nakakaalam, maminamahal. Kaya kinakailangan nating maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, maminamahal, sa ating mga kaligtasan. Hallelujah! Sabi dito, maminamahal, the nature of the tribulation. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon, noong nakaraan. Various names of tribulation. Ngayon naman, the nature of the tribulation. Maminamahal. Hallelujah! Sabi dito sa Isaiah chapter 13, verse 6 and 7, sabi dito, maminamahal, Hold ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. Magsiangal kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Darating na, pinakapaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manlulumo. Yan ang kalikasan ng tribulation. Kahit na anong lakas mo ngayon, maminamahal, once na dumating na ang malaking kapigatian, ang iyong kamay na malakas, pantrabaho, manghihina, ang iyong puso, manlulumo, maminamahal. Ano sabi, maminamahal? Paggiba, distraction na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya ito'y destructive power of the sovereign judge. Ang ating mahal na Panginoon, the Almighty. Maminamahal, siya ang supreme ruler, pinakamataas, supreme judge, maminamahal na uhukom sa anumang bagay na ginawa ng tao. Hallelujah! Sabi dito, maminamahal, taas ang basa sa verse 10 ng Isaiah 13. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak na yaon, hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. For the stars of heaven and the constellation thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Kaya, bawat sumasapit, yung mga full moon, mga eclipse na tinatawag, tuwang-tuwa ang mga enthusiasts na kumuha ng larawan sa buwan. Tuwang-tuwa sila. Ngunit isang araw o isang gabi, technically, hindi sisilang ang liwanag ng buwan, ang liwanag ng mga bituin. At alam natin, maminamahal, na kapag walang liwanag ang buwan, ay napakadilim. Kahit napakalaki na ng teknolohiya ngayon, maminamahal, ay nagba-brown out pa rin, maminamahal. Nawawalin pa rin ng power, ng electricity, maminamahal. Hallelujah. Balang araw, babagsak ang mga bansa sa pagdating ng galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na anong gana mo sa pamumuhay, you will lose your appetite. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano, naiwan ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mawawala yung kasigasigan mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Yung passion mo, maminamahal, mawawala. Kasi wala nang ibang mahalagang bagay pa sa mundo, maminamahal, kundi ang marapture, ang iwanan ang mundong ito, maminamahal. Kaya nga mawawala na gana. Yung gana mo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak,
sa iyong mga kamag-anak, mawawalan ka ng gana sa pakikitungo. O sabi nga, yung mga Kristiyanong may iwan ay mahihiyang lumabas. Dahil kung paanong terrible na yung pag-uusig ngayon, na sila ay naglilingkod sa malapay noon, mas titindi yung pag-uusig. Balak araw, sabihin Kristiyano ka, o ba't nandito ka? Tayo-tayo rin pala yung magkakasama. Kaya, ang utos sa atin ng ating mga magulang sa malapay noon, ng ating mahal na pastor, ay wag na wag talagang magpabaya, mami na mahal. Ituloy pa natin sa 11, sabi, and I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease and will lay low the haughtiness of the terrible. Aking parurusahan na sa libutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilabot, mami naman. Yan ang justice ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus para sa mundong ito na napakasama, mami naman. Ano bang sabi dito sa mga susunod na talata? Isaiah chapter 2, verse 19. Sabi dito, mami naman, Isaiah 2:19, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan, pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Ito naman po, mami na mahal, yung patungkol sa lindol. Sabi, and they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth. Magtatago sila sa mga kuweba, sa mga fault line na talagang lilitaw na dahil ang ating mundong ginagalawan, lalo ng ating bansa, ay napakaraming fault line. Sipin yan, mami na mahal, kapag ikay nagkamali, sasabihan ka nilang, it's your fault. Kasalanan mo. Ang ating mundong ginagalawan, punong-puno ng fault line. Puro pagkakamali, mami na mahal. Kaya nasa uli ang pagsisisi. Mami na mahal, sila magsisitago sa mga kuweba, sa mga yungib, sa mga puwang, sa oras na dumating ang galit ng Diyos, mami na mahal, sasabihin nila sa mga bato, lalo na yung mga mayayamang tao na walang Kristo sa puso, sasabihin sa mga bato, itago nyo kami dahil hindi namin kayang harapin ang galit ng Diyos. Ngunit tayong mga may init na Kristiyano at matatapat, mami na mahal, ipanalangin natin na wala na tayo sa mundong ito sa oras na maganap ang mga bagay na iyan, mami na mahal. Dito tayo, mami na mahal, sa Isaiah 34, verse 2, mami na mahal. Mabilis lang po tayo, mami na mahal, sapagkat maikli po yung ating oras. Ang title nitong Isaiah chapter 34, ang galit ng Panginoon sa mga bansa. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ang ating ipinapangaral. Balang araw, ang darating sa mga bansa ay ang matinding galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang gawa ng kaaway o ang espiritu ng kasamaan ay kumikilos na sa araw na ito. Kaya nga, nabubuhay tayo ngayon sa araw ng masama, mami na mahal. Hallelujah. Kaya pag nakikita mo na masama ang panahon, ito ay panahon ng masama, mami na mahal. Perilous times, perilous mens, mga mapanganib, mami na mahal. Kaya kinakailangan nating mag-ingat. Ito po ay pakikipagbaka espiritual na hindi nakikita, mami na mahal. Pakikipagbaka sa hindi mo nakikita. Pakikipagbaka sa mga kapahamalaan ng kaaway. Kapamahalaan. Nandun yung salitang pamahalaan. Yung government. Yung pagkilos ng mga mayayamang bansa, mga mayayamang tao, ang ating bansa, napakahirap, tinatawag na third world country, napakaraming utang. Isipin nyo yung ating mga isla, hindi man lamang matawag na isla ng Pilipinas. Sa mapa, pag tinignan, ang nakalagay, South China Sea. Samantalang, nanalo na tayo sa korte.
sa UNCLOS, mga minamahal, na atin ng mga isnak yan. Ngunit dahil meron tayo malalaking utang sa mga bansa na yan dahil sa kapabayaan na rin ng ating mga leader, politically, na matatapang lang sa kapwa nila Pilipino, ngunit bahag ang buntot sa mga banyaga. Mga minamahal, pagdating ng tatakan ng 666 ay walang kawala ang ating mga kababayan, kundi ang magpatatak ng marka ng demonyo, mga minamahal. Hallelujah! May mga utang ang mga sinaunang pangulo, sinaunang presidente, mga minamahal. Akala golden era, golden age, napakaraming infrastruktura, pinag-aawayan pa ng makakaliwa, makakahanan. Pero lahat yan may utang, mga utang lang sa ibang bansa. Na yung mga henerasyon ngayon, na apo ng mga lolo at lola noon, hindi pa sila ipinapanganak. May mga utang na sila noon, mga minamahal. Kakabayad lang natin, kakatapos lang. Mga minamahal na magbayad sa mga utang dahil merong pandemya. Talagang mga walang puso, mga minamahal. Walang kaluluwa. Walang pag-ibig, mahal lang ang mga tao kapag eleksyon. Pero, pag eleksyon, talagang nakikipagkamay sa mga tao. Nakikipagtaupang palad sa mga tao, pero once na nakuha na ang pwesto, nakaupo na sa trono, nakatikom na ang palad para sa mga tao. Kawawang mga tao, mga pyesa lang ng makina sa sistemang ating ginagalawan. Ngunit tayong mga mapapalad, hindi dito ang ating pagkamamamayan, kundi sa alangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 34:2 ng Isaiah, sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa. Lahat ng bansa, walang pinipili. Kaya itong mga bansa na sakop ng United Nations at usapang medikal, World Health Organization, WHO, o tinatawag na WHO, who will feed the world someday. Double meaning. World Health Organization ang mag-feed, magbibigay ng mga medicine sa mga tao. Pero once na naubos na ang supply, who will supply? Who will feed the world someday? Who? Wala ng World Health Organization dahil lahat ng tao tatanggap ng tatak, ay tatanggap din ng matinding galit sa malapay noon, matinding sakit sa balat. Ating ozone layer ay nabubutas. Ang climate change ay hindi nagbabago. Change is the only thing that is constant today. Ang pagbabago ay ang bagay na hindi na nagbabago ngayong araw na. Ngayong araw natin to, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, pagbabago na lang ang hindi nagbabago dahil patuloy na nasisira ang ating mundong ginagalawan, mga minamahal. Kaya sila'y umaasa sa teknolohiya, mga minamahal. Umaasa sa karunungan ng tao na ending ng lahat ng iyan ay pagkapahamak. Ngunit lahat ng tumitiwala sa malapay noon na sabi, the Lord is good, blessed is the man who put his trust in Him. Mapalad ng taong tumitiwala sa Diyos. Mga minamahal, sa oras ng pagsubok ay iingatan ka ng pinakamamahal na Panginoong Sus, kailanman hindi ka pababayaan. Mga minamahal, palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Sabi, at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan. Lahat ng tao'y magiging kawawa. Sabi nga, wow! Sa aba nila, sapagkat sila'y kahabag-habag habang nakikita ni John the Beloved ang mga pinapakita sa kanya ng malapay ng Sus, huling aklat ng Biblia, Revelation of Jesus Christ, kay Juan the Beloved, kay John the Beloved, kay Juan na iniibig. Ano sabi bago umakyat ang malapay ng Sus sa langit? Nung nakikipag-usap na si Pedro sa kanya, nagunahan. Tumakbo si Pedro at si Juan.
Kaya basihan ng mga Pilipino yung kwentong si Pedro at si Juan ay biblikal, mga minamahal. Tumakbo sila pareho. Si Pedro, mga minamahal, ay napakaraming, talagang marami siyang proof dito sa Bible na talagang napaka-close niya sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ngunit hindi siya tinawag na Peter the Beloved, mga minamahal. Si John the Beloved ang binigyan, mga minamahal, ng Apokalipsis. Dahil kay Pedro ay napakaraming history ng doubt. Napakaraming kasaysayan o kwento ng kawalang tiwala. Una, noong lumakad sa tubig ang mahal na Panginoong Jesus, ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, halika, sumunod ka dito. Nung siya'y nasa kalagitnaan na, nandun yung kanyang faith na lumakad din sa tubig. Nung nasa kalagitnaan na siya, nakita niya yung mga alon. Kumbaga sa ating panahon ngayon ay mga pagsubok. Hindi niya tinignan yung mahal na Panginoong Jesus na nasa harap niya. Ano nangyari? Lumubog siya. Ngunit hindi siya iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, nung ipinagkanulo niya ang mahal na Panginoon ng 3 beses, mga minamahal. Yan ang history ng kanyang doubt. Yung kay Juan naman, tinawag siyang iniibig dahil malapit na kamag-anak siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya ang pinakahuling disipulo na naitala, mga minamahal, na namatay. Anong sabi? Hindi mangyayari ang mga tandang ito. Na sinasabi pa nga nila na baka buhay pa raw si John the Beloved, pero walang patunay sa kasaysayan bago mangyari ang mga mangyayari sa huling araw. Ngunit nangyari na siya yung huling disipulo, paminamahal, dahil sa ngayong pagkakalooban ng Apokalipsis. Na yun nangyari sa kanya na siya'y hinuli sa pangangaral, siya'y ikinulong, pinarusahan dahil sobrang higpit, maminamahal, sobrang higpit ng pagbabawal sa mga Kristiyano na huwag maniwala kay Kristo. Kaya ang mga alagad, kahit matatanda na, sila'y hinuhuli, maminamahal. Na siya'y hinuli, inihagis siya sa kumukulong langis. Ngunit andun ang kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus sa gitna ng kumukulong langis na nangangaral pa siya sa mga tao. Ganun yung kanyang dedikasyon, walang pagsuko, mga minamahal. Kaya ano nangyari? Ipinatapon siya sa isla ng Patmos, mga minamahal. Doon na ipinakita ang Apokalipsis. Hallelujah. Dito tayo, mga minamahal. Tapos na agad natin yung the nature of the tribulation sa pangalawang pag-uusapan natin ngayon, mga minamahal, mabilis lang po talaga. Mga verses na yun ay sa Isaiah. Ito naman, mga minamahal, the purposes of the tribulation, ang mga layunin. Yan, ipapakita dyan sa ating screen. Sulat niyo po, mga minamahal. Kung makapagpa-print lang po tayo, bibigyan namin yung mga nagsulat. Hallelujah. Parang teacher lang, mga minamahal. Pakita nyo lang yung notes sa akin, bigyan ko kayo ng kopya ng libre. May naman. Hallelujah. The purposes of the tribulation. Why is it so terrible? Bakit napakagrabe? In order to harvest what has been sown throughout the ages by God, Satan, and mankind. Dito tayo sa Matthew, chapter 13, verses 24 to 30. Hallelujah. Mateo, kabanatang 13, talatang 24 hanggang 30. Mga minamahal. Ano sabi dito, mga minamahal? Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga. Yan na, mga minamahal, parable. Sa pamamagitan ng talinghaga, nangungusap ang mahal na Panginoon. Hindi sa plain language, hindi yung magbibigay siya ng salita, agad-agad mong mauunawaan. Kinakailangan mong aralin at pag-aralan, mga minamahal. Sabi, at ang nasik, umpisa natin sa 24, at ang nasik sa 23, at ang yung sa taas kasi nito, mga minamahal, ay patungkol sa paghahasik, mga minamahal, pagtatanim. Dito tayo sa 24, sinaysay niya sa kanila ang abang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatapat samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at namunga ay lumitaw nga rin ng mga pangsirang damo.
Kaya nga si Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, binalaan niya ang mga taga-Korinto na mag-ingat sa mga masasamang kasama sapagkat sila'y sumisira ng mabuting pagkatao. Kaya mag-ingat tayo kung ano yung pinapakain natin sa ating mga isip, kung puro na ba katoksikan, maminamahal. Bagos ang ipakain natin sa ating puso't kaluluwa, maminamalay ang banal na salita ng Diyos. Huwag mga chismis ng mga kapitbahay. Huwag mga kwento galing kay Marites, maminamahal. Bagkos, yung mga kwento sa Biblia, nakapupulutan natin palagi ng aral, maminamahal. Sabi, datapot ng sumibol ang usbong at namunga, lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Sipin yan. Natutulog yung bantay. Dumating naman yung mga kaaway, nagtanim din ng mga masasamang bagay, kaya sabay sumibol, sabay tumubo yung mabuti at masama. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi pa naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay mga agsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Ano sabi ng mga alagad? Titipunin na ba namin yung mga mabubuti at masasamang tanim? Yung mga kumbaga palay at yung mga damo? Ano sabi ng guro? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Trigo pala, hindi palay. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Yan, maminamahal. Ang mga tao, masama at mabuti. Nang nilikha ang mundong ito, maminamahal, ay sa Genesis agad. Sa creation agad. Hindi inilagay sa Biblia kung ano ang nangyari sa kalangitan bago lalangin ng Diyos ang sanlibutan. Maminamahal. Sinasabi nila na may Book of Enoch, maminamahal. Si Enoch yung lumakad na matuwid. Lumakad siyang kasama ang Diyos dito sa lupa. At hindi na siya nasumpungan. Siya ang unang taong na-rapture. Sa kasaysayan, maminamahal, sa Bible Encyclopedia, pag nabasa mo na may Book of Enoch. Pero baka kasi pag ipinangaral mo sa pulpito, ay hindi na siya patungkol sa kaligtasan. Bagkus sa mga kasaysayan na talagang napaka-lumang-luma na. Baka yung mga mabababaw ang kaisipan, hindi nila maunawaan. Magkaroon sila ng katanungan at isa pa sila sa madaya ng kaaway. Maminamahal. Kaya matatalino rin yung mga nag-compile ng books dito sa Bible. Maminamahal. Hallelujah. Nilikha ng Diyos ang mundong ito na pawang kabutihan lang, pawang maganda. Ngunit dahil nandyan nga si Lucifer, na anghel ng kaliwanagan noon. Ngunit dahil siya ay nagmataas laban sa Diyos, pinakamagandang anghel, nang siya'y ibulid ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa impyerno, na ang impyerno originally nilikha lang para sa mga masasama, hindi para sa mga tao. Kaya nga may garden para sa mga tao. Ngunit dahil andon ang pagsuway, ang diablo, hindi niya inafter yung kagandahan ng earth. Hindi niya inafter. Hindi niya nais makamit yung kagandahan ng mundong ito. Bagkus ang nais ng makuha ay ang loyalty ng tao sa Diyos. Yung faithfulness ng tao sa Diyos, yun yung nais nakawin ng demonyo. Nanakaw kay Eva at kay Adan. Nang dumating ang kaalaman sa masama at mabuti, nabuksan yung kanilang diwa, doon pumasok, maminamahal, yung pagsuway sa utos ay napalitan ng tagumpay ng tuso na kaaway ng Diyos, maminamahal.
Hallelujah. Kaya obedience talaga ay better than sacrifice. Ang nais ng mahal na Panginoon palagi ay ang iyong pagsunod kaysa makahandog. Bakit? Si Cain ay naghahandog din naman. Naghahandog din siya. Pero wala yung tamang pagsunod. Wala yung obedience. Kaya nga ang mga hain ay hindi nais ng Diyos. Ang nais niya ay sumunod ka sa kanyang mga utos, mga minamahal. Nang dumating ang pagsubok kay Job, para i-test uli yung kanyang loyalty, yung kanyang pagsunod, ano na naman ang kinuha sa kanya? Yung kanyang kayamanan, yung kanyang kaibigan, yung kanyang pamilya, yung kanyang buong sambahayan ay nawala sa kanya. Lahat ng kanya ay nawala sa kanya. Lagi kasi na-highlight na hindi daw nagreklamo si Job. Basahin niyo yung 42 chapters ng Job, mababasa niyo doon na si Job ay dumaing din sa Diyos. Siya ay nakipagkatwiranan sa mahal na Panginoon. Ngunit sa ending, andun yung pagsisisi. Do wala siyang kasalanan. Dahil nais lang ng demonyo na subukan siya. Na siya'y subukan kung siya'y tatalikod ba. Ang Diyos ba'y kanyang tatalikuran kapag nandyan na yung mga pagsubok? Pero hindi, mga minamahal, kahit ngayong kanyang buhok na bilang ng Diyos ay nawala, hallelujah, yung kanyang mga ari-arian nawala dahil sa kanyang pagsisisi, mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon na kahit ni minsan hindi niya tinakwil ang mahal na Panginoon, binalik ng mahal na Panginoon ng 1,000 ulit yung mga nawala sa kanya, mga minamahal. Doon mo makikita na iiwanan ka ng mga tao, iiwanan ka ng iyong kaibigan, ng iyong sariling pamilya, sa kanyang sariling asawa. Mismo nagsabi sa kanya, na Job, nananatili ka ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos at mamamatay ka na. Ano sabi niya sa kanyang asawa? Ikaw na hangal na babae. Marunong ka lang bang magpasalamat kapag tumatanggap ka ng mabuti? At hindi ka marunong magpasalamat kung tumatanggap ka ng masamang bagay. Ibig sabihin, isipin niyo yun, kung normal na tao ka, napakahirap nun, mami naman. Wala ka namang ginagawang masama, pero ginagawan ka ng masama. Mami namahal, sa panahon ng mahal na Panginoon, kanyang sinabi, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Pag sinampal ka sa isa, ibigay mo pa ang kabila. Mami namahal, ganoon yung pagkamartir ng mga Kristiyano. Yung kabutihan, mga minamahal. Hallelujah. Pero, hindi naman po palagi na magpapaapak tayo dahil meron naman tayo mga batas sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Nang dumating din ang pagsubok sa mahal na Panginoon, nang matapos siyang mag-ayuno, tinukso din siya ng dyablo. Anong sabi? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sabihin mo nga sa bato na to, challenge siya. Dinare siya. Sabihin mo nga sa mga bato na to, maging tinapay kayo para magkaroon ka ng breaking. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Anong kanyang rebuttal? Sabi, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Anong sabi, mga minamahal? Dinala siya sa mataas na tuktok, mga minamahal. Sabi, nakikita mo ba lahat ng kaharian na yan? Ibibigay ko lahat yan sa'yo. Lumuhod ka lang sa akin. Talagang walang galang ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Walang respeto. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa mahal na Panginoong Isus. Nirebuke niya ang kaaway, mga minamahal. Sabi, hallelujah, palalayasin natin ang kaaway at kung sa daliri lang ng Diyos ay makapagpalabas ka ng demonyo, tunay na dumating na sa iyo ang kaharian ng mahal na Panginoong Isus. Lahat ng yan ay magagawa lang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Yan ang mga kapighatian. Tribulation. Kala nyo kasi kapag tribulation lang, pag sinabi, ay puro end times lang. Mula pa sa umpisa ay may tribulation na. Pagsubok, mga minamahal. Kapighatian, mga minamahal. In order to prove the falsehood of the claims of Satan. Yan yung pangalawa. Yung una, patungkol sa pag-aani. Pangalawa, in order to prove the falsehood of the claims of Satan. Dito tayo ulit sa
Isaiah 14:12-14. Sabi dito, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sa Tagalog, wala kasing counterpart o tamang translation yung salitang Lucifer sa English. Sabi dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken to the nations? Which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Anong sabi? Si Lucifer, na dating tinatawag na tala ng umaga. Ganun siya kahalaga noon, sa mahal na Panginoon. Son of the morning, tala ng umaga. Ngunit dahil nagmalaking at nagmataas sa mahal na Panginoon, talagang lumagpak siya. Sa Lucas, binanggit, maminamahal, nang binigyan na ng mahal na Panginoon ang mga apostol upang magpalayas ng mga demonyo. Basahin natin, maminamahal, sa Lucas. May singit lang natin ang talatang ito dito po sa Lucas 10. Kung paanong binanggit ni Isaias na si Lucifer ay bumagsak, maminamahal. Hallelujah. Dito, maminamahal, sa Lucas, nakita ng mga apostol na si Satanas ay parang kidlat na bumagsak mula sa langit, maminamahal. Kaya kapag ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, kung ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay nasa iyo, walang kapangyarihan ng kaaway ang magtatagumpay sa anak ng Diyos. Ano sabi sa Lucas 10:18? At sinabi niya sa kanila, nakita lang mahal na Panginoon, mahal na Panginoon pa lang nakakita. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Ano sabi? I beheld Satan as lightning fall from heaven. Parang kidlat na bumagsak mula sa langit. Bakit? Hindi yan aksidenteng binanggit ng mahal na Panginoon. Sa panahon pa lang ni Job, si Satanas ay umaakyat na sa langit upang magsumbong ng pawang kasinungalingan sa Diyos. Anong sabi niya? Kumbaga, Panginoon, nakikita mo ba yung si Job? Tapat lang yan sa'yo dahil pinagpapala mo. Subukan mong bigyan niya ng pagsubok. Tatalikuran ka niyan. Pinayagan siya ng Diyos na subukin si Job. Ngunit ano ang pakiusap ng mahal na Panginoon? Huwag mo lamang gagalawin ang kanyang buhay. Siyempre kapag namatay nga naman siya, hindi mo na malalaman kung ano yung resulta ng pagsubok, kung tatalikod ba si Job o hindi. Alam naman natin na hindi, maminamahal, dahil siya nagpatuloy, maminamahal. Si Satanas ang number 1 taga-usig ng mga Kristiyano. Talagang number 1 taga-panira sa mga anak ng Diyos. Ngunit kapag nakikita ng mahal na Panginoon na ang ating sarili ang battleground ng masama at sa mabuti. Kaya minsan nga kapag ating nakikita sa mga palabas, mayroong bumubulong sa kanan na mabuti, sa kaliwa naman ay masama. Nasa sa iyong konsensya kung sino ang papanaigin mo. Ngunit hindi lang purong conscience lang dahil mahina ang laman. Ngunit kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos, maminamahal, hallelujah, andyan ang pananagumpay na ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi pa dito, maminamahal, pangatlo, in order to prepare a multitude of martyrs for heaven. Revelation chapter 7, verses 9 and 14. And paki-update po ako kung nasaan na po ang ating beloved ordained preacher. Sapagat sila po ay galing pa po sa isa nating outreach sa Bacnotan, La Union na 30 to 45 minutes ang biyahe. Dahil hinihintay din po natin sila, mami na mahal. Hallelujah. Una yung patungkol sa pag-aani, mami na mahal.
Pangalawa, patungkol sa mga falsehood of claims of Satan upang pasinungalingan ang mga claim ni Satanas. Mami naman na kahit kailan hindi siya nagsabi ng totoo. Mami na mahal, andyan ang pagiging tuso niya. Mami na mahal. Sabi dito sa Revelation 7:9-14, ito yung pangatlo, in order to prepare a multitude of martyrs for heaven. Bakit napaka-terrible na mga pagsubok? Patungkol sa mga pagsubok, una yung pag-aani. Huwag nyo munang anihin. Dahil baka madamay yung mga mabubuti, yung mga anak ng Diyos. Kaya nga kumikilos na ang masama sa panahon natin ngayon, pero hindi pa sila makapag-penetrate ng 100% dahil nandito pa ang Espiritu ng Diyos. Ngunit sa oras na mag-rapture, mawawala ang Espiritu ng Diyos dito sa mundo, mawawala na rin ang Espiritu ng kamatayan at Espiritu ng buhay. Kaya nga sabi, sa matinding hirap, hahanapin nila ang kamatayan, pero tatakasan sila ng kamatayan. Mami na mahal, walang kamatayan unless pugutan ka ng ulo. Kaya ngayon, tortures sa history natin, kapag sinearch nyo sa YouTube, mami na mahal, yung The Whore of Revelation 17 sa channel ng Biblical Bible or Traditions, makikita nyo doon yung mga grabing pahirap na once na nating naipalabas isang overnight prayer natin sa Baki. Mami, andun yung mga tortures, yung mga pahirap na hindi malabong mangyari, mauulit yung mga pagpapahirap na yan sa mga tao, mami na mahal. At ang pinakapanghuli ay ang pugutan ka ng ulo, mami na mahal. Huwag mo lang itakwil si Kristo, mami na mahal. Revelation chapter 7, verse 9 and 14. Talagang, pag nangangaral tayo, mami na mahal, wala po tayong script na sinusunod. Wala tayong dialogue. Bagos na nanalangin tayo na ang mahal na Panginoon Jesus ang maglagay ng mga salita sa ating bibig. Kaya humahaba. Nagkakaroon po ng mga subtopics, mami na mahal. Dito sa Revelation 7:9, 14, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito, si Juan ang nagsasalita. Ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Kaya inuutos sa atin palagi na magsuot ng mapuputing damit, mami na mahal. Ano sabi ng 14? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Lahat tayo magsabi ng amen, mami na mahal. Lahat, yung multitude, yung karamihan, ay nanggaling sa malaking kapighatian. Kaya nga, ang sabi ng ating beloved Ate Peach, hindi mo mapapatunayang ikaw tunay na anak ng Diyos kung ikaw ay nasa iyong comfort zone. Kung nananatili ka sa kung saan marangya, sa kung saan walang hirap, sa kung saan walang pag-uusig. Hindi ka tunay na anak ng Diyos kung nasa comfort zone ka lang. Anong sabi ng ating beloved Mama Dear? Walang haharap sa Diyos ng hindi subok. Kaya kapag may pagsubok ay magpasalamat ka sa mahal na Panginoon dahil mapapabilang ka sa malaking karamihan na nanggaling sa malaking kapighatian na nadaramtan ng mapuputing damit, mami na mahal. Mga dating may sakit, sakit ng lipunan, mami na mahal. Mga dating may sakit, karamdaman, mami na mahal. Hallelujah. Balang araw, lahat tayo mapapabilang dyan. Hallelujah, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga inaabangan nating event pinakauna, rapture. Mami na mahal. Hallelujah. Doon ang ihina yung ating pisikal na pangangatawan.
Mga minamahal, huwag nating hayaang manghina yung ating mga kaluluwa, yung ating espiritual. Huwag nating hayaang magutom yung ating mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah, bagkus lagi nating kagutuman ang salita ng Diyos. Hanapin natin palagi ang makapakinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Rapture. Sa isang kisap mata. Walang nakakaalam ng oras. Tigil muna natin dyan sa pangatlo. Dito sa the purposes of the tribulation. Hallelujah. Sabihin niya po ako nasa ating mga kasama nang galing sa baknotan. Para tayo po yung makapag-altar call. Halik ko sila yung malapit na. Tayo aawit, mga minamahal. Hallelujah. Rapture, mga minamahal. Sa isang kisap mata, darating ang mahal na Panginoon. Sasalubong tayo sa alapaap. Yan ang rapture, mga minamahal. Hallelujah. Hindi pa aapak ang mahal na Panginoong Sus sa lupa. Diyan lang sa ere, mga minamahal. Sasalubungin natin siya kasama ng mga namatay kay Kristo, mga minamahal. Yung mga unang mabubuhay sa mga libingan, sa mga puntod, mga minamahal. Kaya nga ito yung kanilang basihan, kaya bawal tayong magpa-cremate. Dahil kinakailangan ay natural na magiging alikabok muli ang mga katawan na namatay kay Kristo. Hindi yung susunod ka sa kagustuhan ng mga tao, mga minamahal. Hindi naman natin sinasabi na yung mga na-cremate ay hindi mararapture. Anong alam natin kung meron silang Kristo sa puso? Dahil wala naman na silang alam nang sila'y namatay na, mga minamahal. Kaya ang ating susundin pa rin, ibibigay pa rin natin lahat, mga minamahal, sa justice ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mas alam niya ang lahat ng bagay at hindi po tayo ang magdidesisyon. Basahin natin dito, mga minamahal, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kabanatang 4, mga minamahal. Hallelujah. Umpisahan natin sa 14, mga minamahal. Hallelujah. Umpisahan natin, mga minamahal, sa 12, mga minamahal. Pakisuyo nga yung isa nating Bible dyan, yung English. Yung dalawa. Hallelujah. Isulat niyo po, mga minamahal, yung mga verses na ating binabanggit, mga minamahal. Dito, mga minamahal, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kabanatang 4, mga minamahal. Hallelujah. Sinusulat niyo po ba, mga minamahal? Hallelujah, praise God. Unang Tesalonica 4:12 hanggang 22. Nasa 5, mga minamahal, hallelujah, ay ito na yung the day of the Lord, mga minamahal. Dito na tayo, mga minamahal, sa 13 hanggang 18 ng unang Tesalonica 4, versikulo 13 hanggang 18. Basahin natin. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ayaw ni Apostol Pablo na hindi malaman ng mga taga-Tesalonica ang anumang bagay na kanyang isinulat. Kaya nga pinapangaral natin ngayon. Hindi yung nananatili tayo sa paulit-ulit na konsepto, mga minamahal, ng pangangaral. Parang palaging back to basic, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, nalalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung pangangaral ay patungkol na rin sa nalalapit. Kumbaga, papalapit ka na rin ng papalapit, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dito, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nakatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay. Dahil kapag tayo namatayan, mayroon tayong kamag-anak, mahal sa buhay na yumao, pumanaw, andyan po ang kalungkutan. Ranas po natin yan, maminamahal. Nagaya ng mga iba na walang pag-asa. Sino yung tinutukoy na walang pag-asa? Yung mga namatay na walang Kristo sa puso. Mga minamahal.
Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang sabi niyan, dadalhin ng malapay noon na kasama niya yung mga nangamatay na nangatutulog lang. Sila'y kasamang mabubuhay ng malapay noong Jesus, mami na mahal. Sila'y nangatutulog lang, mami na mahal, sa kanilang mga gawa. Nagpapahinga lang sila. Kaya, madadjustify mo yung pagsabi mo ng rest in peace sa iyong mahal sa buhay kapag alam mo kung paano siya nabuhay na naglingkod sa Diyos. Pero pag may mga namamatay na sikat, celebrity, mga politiko, hindi nila masabing rest in peace talaga. Sumalangit nawa ang sinasabi nila dahil walang pag-asa, walang kasiguraduhan kung nasaan sila, mami na mahal. Ano pang binabanggit ng mga pari? Sabihin nyo mga nagdadala pa mismo ng salita ng Diyos ang magbabanggit ng phrase na, kung nasaan ka man, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Walang pag-asa. Ngunit tayo, mami na mahal, anong palaging binabanggit? Ang pagpikit dito sa lupa ay siyang pagdilat sa langit, mami na mahal. Halipalakpan natin ng malapay noon. Sabi dito, mami naman, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo na nga bubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kung magkagayon, tayo na nga bubuhay na mga nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kung ano yung ating ipang-aaliw sa ating mga mahihinang kasama, mga nang hihina ang pananampalataya, anong ipang-aaliw natin sa kanila? Napakalapit na ng pagbabalik ng malapay ni Jesus. Huwag ka nang tumalikod. Siyempre, wag mo naman nang hayaang manghina pa. Huwag mo nang hayaang ma-down pa siya lalo. Yung pag-comfort ay nasa ayos. Yung pakikipag-usap, halimbawa, nangihina yung pananampalataya niya. Talagang andyan. Siyempre, yung pag-comfort natin, brad o sis, kapatid, malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Bago pa siya bumalik, bumalik ka na sa Kanya. Ika'y muling manumbalik na, magbalik loob ka na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kapag may kapatiran na nararamdaman mo, hallelujah, hindi na pupuspos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kapag tinatamad ng dumalo, pag tinanong mo, Brad, dadalo ka ba? O kaya, linggo ngayon, tatanungin mo, dadalo ka ba sa Miyerkules? Sabi niya, ikaw ba? Parang magkaklase lang na nag-uusap kung papasok sa klase nila eh. Pag sinagot ng isa, may gagawin ba tayo? Hindi, wala naman. Huwag na tayo pumasok. Mami na mahal, wag ganon, mami na mahal. Hindi po tayo nagbubulakbol sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay seryosong bagay, mami na mahal, dahil ang mahal na Panginoon Jesus ay hindi po napabibiro. Na kung ano man ang itanim ng tao, yun din ang aanihin nila, mami na mahal. Kaya, imbis na magtanim ng hatred, imbis na kung ano-ano pang ipakalat natin ang banal na salita ng Diyos, mami na mahal. Wala nang oras pa sa mga bagay na iyan, mami na mahal. Ang ating inaasam ngayon ay ang makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ipagpatuloy natin, mami na mahal, sa susunod na banal na gawain. Kung mapagbigyan po tayo ng pagkakataon pa, mami na mahal, tayo pong lahat ay tumayo. Habang inantabayanan po natin ating beloved ordained preacher, at ang iba pa nating mga kasama.
Hallelujah. Tayo umawit, samahan na Panginoon. Samahan ako ng aking mahal na kapatid, beloved Ate Grace Manalang. Hallelujah, praise God. Awitin natin ng The Only Thing. Hallelujah. Damahin natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tagalog na lang tayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala tayong baguhan, mga minamahal. Sa mga kapatiran na nasa panonood ng live streaming, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Iniibig po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naibig ng mahal na Panginoon, ang lahat ay tumanggap ng kaligtasan at hindi niya ibig na mapahamak ang sino man. Bagkus ang lahat ay magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Sabi nila, kay ganda raw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, bulaklak doon ay di kumukupas. Hallelujah. Kagandahan ito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparam. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito ang aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Hallelujah. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man, at sa pilang may buhay na walang hanggan. Sabi nila, kay ganda daw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ng ito, bulaklak doon ay di kumukupas. Kagandahan ito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito ang aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Sasabihin natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah.
sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling Piling natin siya kailan pa man. Makapiling Na Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. at sa piling niya May buhay na walang hanggan. at sa piling niya may buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Wala tayong ibang nanaisin pa, mga minamahal, kundi ang makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalangitan. Wala nang ibang mahalagang bagay, mga minamahal, ang maglingkod sa mahal na Panginoon Jesus lamang, mga minamahal. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last, mga minamahal. Isang buhay lamang ang ibinigay sa atin, mga minamahal. At ito'y magwawakas, mga minamahal. Ngunit ang buhay na inilagit, ipinamuhay mo para sa mahal na Panginoon ang mananatili hanggang sa wakas at ang magtitiis hanggang sa wakas. Siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Kaya andyan, kinakailangan natin ng pagtitiis, mga minamahal. Sa inyong pagtitiis ay may pagtatagumpay ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga minamahal. Kung walang pagtitiis, mga minamahal, ay walang pagtatagumpay na ipagkakaloobang mahal ng Panginoon. Para sa mga baguhan, mga labot, sa mga kapatiran na nasa kanilang tahanan, at sa mga makakapanood balang araw, sa ating isinagawang panalagawa ito sa mga baguhan, mga bisita, magiging kapatid sa mahal na Panginoon, kayo po'y pinagpala. Sapagkat hindi po disgrasya na napanood ninyo ang pangaral na ito, mga minamahal. Bagkus ito'y grasya, biyaya ng mahal na Panginoon na inyong mapakinggan ang tunay na ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon na siyang nagdala sa inyo kung ano ang inyong mga pangailangan. Hallelujah. Kayo po ay saksi kung paano kumilos ang banal na prosesya ng mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sa bawat isang mananampalataya ng ministeryo ito, mga minamahal, kung paano binago ang kanilang buhay. Narinig ninyo ang mga patotoo, ang mga dakilang tanda, kababalaghan, himala, katuparan ng banal na salita ng mahal na Panginoon na pinangako niya sa kanyang mga anak na tumanggap sa kanya, mga minamahal. Hallelujah, na kung ibibigay mo ang iyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, ikaw rin ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, kung meron kang mabigat na dinadala, sabi, come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi ka pa hingahan na kamatayan, bugos ka pa hingahan na makakapagpahinga ka, magkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso't isipan, mga minamahal. Ngayong ating panahong itong pandemya, napakaraming naapektuhan, mga minamahal. Hindi lang physical health ang naapektuhan, nagkaroon ng sakit karamdaman. Habang ang mga mayayaman, mga kakapangyarihang tao, patuloy na nagkakalam ng salapi, mga minamahal, ang mga tao naman ay patuloy na naghihirap. Kawawa nating mga kababayan, mga minamahal, kaya ang mahal na Panginoon ay naparito sa mundong ito hindi para sa mga matutuwid, hindi para sa mga malilinis, bagkus sa mga makasalanan, sa mga may sakit, sabi niya.
Ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot. Kaya siya naparito sa mundong ito para sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. May 4 na reglamento kaligtasan kailangan at 4 na susi ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una, pananampalataya o faith. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo, nabuhay na maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos at wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Inihula na Isaiah, Kabanatang 9:6, mga minamahal. Siya ang Prince of Peace, siya ang Everlasting Father, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na ang mahal na Panginoong Isus Kristo ay tao lang. Yan po ay mga sinungaling, mga minamahal. Hindi mo na kinakailangan magkasala ng matindi para itapon ka sa apoy ng impyerno. Maniwala ka lang na si Kristo ay tao, sapat na yan para itapon ka sa apoy ng impyerno. Yan po ay napakalaking kasinungalingan. Mga minamahal, napakalinaw, napakaliwanag, inihula ni Isaiah na everlasting Father ay isisilang, walang hanggang Ama, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng pananampalataya na kukuha sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng malaking pananampalataya, palagi kang makinig ng mga nangangaral ng banal na salita ng Diyos sa banal na gawaang ito, mga minamahal. Yan ang una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan pagsisihan lahat ng kasalanan. Iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mo ng totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan kanyang magbago dahil hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Kahit anong New Year's resolution pa yan, hindi natutupad. Ngunit kapag andyan ang paggabay ng Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos, magbabago ka, magugulat ka na lang, hindi ka nahawak ng bote ng alak, ng bote ng sigarilyo, hindi ka na magbibisyo. Darating ang napakalaking pagbabago sa iyong buhay, magiging ilaw at asin ka sa iyong pamilya, makikita nila ang pagbabago sa iyong buhay. Yan ang una. Pangalawa, pananampalataya, pagsisisi. Pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38, magsisikot, magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, na tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nagsalita ang mahal na Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad nung sinabi, bautismuhan ninyo ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoong Jesus ang nagsasalita at sabi niya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinutukoy niya doon na iisa lang, iisa ang pangalan ng Ama, iisa ang pangalan ng Anak, iisa ang pangalan ng Espiritu Santo. Anong fulfillment? Anong kaganapan? Sa Acts 38, nagbautismo sila Pedro sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Hindi nila binabanggit yun kapag sila nagbabautismo. Ang binabanggit nila, binabautismoan kita sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon Jesus. Lahat tayo magsabi na praise the Lord. Ang inyong pong pagbabautismo, mga minamahal, hindi pagsanib sa reliyon, mga minamahal. Na kung reliyon ang ating pag-uusapan, wala nang mahabang usapan, walang nagbago sa reliyon, tapos. Ang kinakailangan mo ngayon ay relasyon sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, hallelujah, dito pagsanib sa bagong reliyon o sekta. Ito po yung pagsasakutuparan. Sinasabi ng kasulatan kung anong ginawa ng mga apostoles 2,000 years ago. Isasagawa natin ang bautismo kapag kayo'y dumalo sa banal na gawain, may mga mag-aas po sa atin, at once na tayo nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, hallelujah, tatanggapin natin ng Espiritu Santo kapag tayo po'y patuloy na dadalo sa tuwing araw
mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ko ng banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking sawang dalangin. Amen, amen. Hali kami po mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Ako po magpala namin Ama, sa pangalan na pinakamamahal na Panginoon Jesus, panahan yung mga pastor, Evangelista Willie Sadalmeda, ang iyong propeta sa huling kapanahunan. Salamat sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo ng taos puso. Patawarin mo sila at isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila sa po ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming sa dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mamahal ay dumako sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Tayo po magsisi, maminamahal sa ating mga kahinaan, mga napagbibigay pa tayo manalangin. Halim banal sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Paunang dalangin namin na mahal ginagalang malapastor, Evangelista Willie Sadalmeda, your end-time prophet. Kami po ay dumudulog sa iyong madalang trono ng biyaya. Nagsisi amin nagawang pagkakasala, ano man ang aming nasabi, na isip, na gawa, na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagsalangsang at mga kasalanan. Tulungan mo kami masunod ang banal na kalooban. Hali, ano mang pagsubok, pinagdaraanan ng mga kapatiran. Abutin mo sila ng mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, sa mga nagpapapayo patungkol sa bakuna, mahal na Panginoon, patungkol sa kanilang mga trabaho, mga negosyo. Hallelujah, ikaw po ang kumontrol sa sitwasyon na aming dinaranas kayong kapighatian. Huwag mong hayaang mabakunahan ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, bagkus ikaw sa amin ng magtatak ng Espiritu Santo. Mahal na Panginoon, ikaw ang umipo, mahal na Panginoon, magmula sa aming Paulo na siyang numero 1, nag-uusig, mahal na Panginoon, sa mga hindi nagpapabakuna. Pinakamamahal na Panginoon, ngunit kung siya'y magiging matigas, mahal na Panginoon, na babakunahan lahat ng Pilipino, mahal na Panginoon, ikaw ang magbigay ng hustisya para sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon, alam namin ikaw ay hindi natutulog, mahal na Panginoon, sa oras nito. Pakinggan mo ang mga pagsamo, dalangin, ano man pangangailangan ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw, mahal na Panginoon, ang hallelujah, magbigay ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw mag-provide, mag-ingat sa bawat isa, membro ng ministeryo, ito mga bunga ng panalangin ng mga pastor, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Mahal na Panginoon, ikaw mag-ingat sa araw-araw. Mahal na Panginoon, tumaranas ng depression, anxiety, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw magpagaling, mahal na Panginoon, sa bawat isa, pinakamamahal na Panginoon. Ikaw magkaloob ng kagalingan, kalutasan ng mga problema, palayain mo sa mga bisyo at mga kahinaan, halos sa makayamalang kaparaanan, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong ating mga kamay sa ating ulo. Hallelujah, at ang isang kamay natin, mami na mahal, hallelujah, sa sakit karamdaman. At kung marami tayong problema, mga dalangin, tas natin ating mga kamay. Hallelujah. Nalangin tayo sa dalangin ng mga pastor, Evangelista Willie Sadalmeda. Hallelujah, anumang karamdaman, malapay mula ulong talampakan, mga pagsubok, problema, magsilaskulat sa pangalan ni Jesus, kasado in the mighty name of Jesus, kasado in the mighty name of Jesus. Hallelujah, mga sakit karamdaman, demonyong COVID-19, mga kainaan na bisyo na natitira pa, mga problema, lumaskulat sa pangalan ni Jesus, kasado in the mighty name of Jesus. Panghinang katawan, lumayas sa pangalan ni Jesus, out, mighty name of Jesus, panguusig ka out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Everyone shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Isang buhay na palakpak para sa mahal na Panginoon.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po tatalon. Hallelujah. Na ating buong nakasisigaw na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 3 beses. Wala pong magbibiro. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise God. Maraming salamat sa mahal na po Jesus sa ating manalagawain sa tagumpay. Hallelujah. Pasensya po kayo, medyo humaba. Late din naman po tayo nagsimula, amamay na mahal. Hallelujah. Dahil hinintay din natin mga kasama. Praise God. Tayo po idadako sa ating announcement. Patuloy po kayong dumalo, mami na mahal. Suportahan niyo po ang ating live streaming. Hallelujah. Sa panahon ng pandemya, ito ang naging resort, mami na mahal, para patuloy na maisagawa ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kung kayo po may mga Facebook account, lagi nyo pong i-share ang ating mga banal na gawain. Hallelujah. Mami na mahal, sa buong mundo, mami na mahal, ating suportahan sa pamamagitan ng pag-share. Mami na mahal, God bless you po sa mga matsatsaga na content creator sa YouTube na nagkakat ng mga preaching sa different outreaches. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa ating banal na gawain naman po, mami na mahal, patuloy banal na gawain natin sa Biyernes. Mami na mahal, hallelujah, kung magkaroon tayo ng time, makapanood siguro tayo ng hallelujah, ng movie o film. Mami na mahal, maghanda na lang tayo kung anong kalooban. Hallelujah, dahil matagal din tayo hindi nakapag-viewing, mami na mahal. Patuloy po kayong tumalo, umpisa natin banal na gawain sa Friday. Wala naman po tayong talagang eksakto, pero hindi naman po tayo Filipino time. Hallelujah, umpisa dapat natin ay alas 9. Kung kayo po nandito na, may mga kapatiran na, mag-umpisa na tayo, mami na 9 o 9:30. Basta wag lang masyadong late dahil yung ating pastoral house ay open. Naririnig tayo ng mga kapitbahay kapag lumalakas yung ating sound. Hallelujah. Patuloy po kayo na umantabay sa ating live streaming, manood ng ating mga banal na gawain upang kayo taos pusong pagwalain. Sa mga kapatiran na narito, andyan yung ating church improvement. Nagsasagawa tayo dyan na lahat yan, mami na mahal, ay plano ng mahal na Panginoong Jesus. Mami na mahal, hallelujah. Kung ano man yung gagawing proyekto, suportahan natin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay. Hallelujah. Panalangin po ating beloved Brother Oliver Bukat. Hallelujah, ating mga ipagkakaloob. Isabay na natin yung ating closing sa live at sa ating banal na gawain. Kung wala na pong karagdagang announcement, hallelujah. Holy Supper po natin sa darating na linggo, November 28, last Sunday of the month, mami na mahal. Holy Supper natin, dumalo po kayo, napakahalaga po niyan, mami na mahal, hallelujah. Na ipanalangin natin ng mahal na Panginoong Jesus ang magpalago na ating banal na gawain sa lugar na ito, mami na mahal. At bukas naman po ay may Bible study po tayo sa Darigayos, Luna, sa may tabing dagat, mami na mahal. Kung kayo po ay walang pinagkakaabalahan, dumalo po kayo, mami na mahal. Pagpapalain po kayo ng mahal na Panginoon noong nakaraan ay may spiritual blessing. Nakapagsagawa tayo ng banal na gawain. Nag-umpisa tayo ng alas 3. Ngunit bukas siguro mag-umpisa po tayo ng alas 2 siguro, mami na mahal. Upang hindi rin po mainip yung mga kababayan natin. Maganda nga po ay makapaghayo tayo doon sa malapit sa bahay ng ating mahal na kapitan doon sa Darigayos. Kung kayo po ay nanonood ngayon, beloved Kapitan Rolando Kasipit, pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Nawa makapag-invite po kayo ng mga barangay officials at mga loved ones, mga kapitbahay, mami na mahal. Dahil kaya natin sinasagawa ang Bible study para sa mga tao doon. Tayo yung lumalapit sa kanila, mami na mahal. Dahil kung wala naman tayong mailalapit, parang wala rin. Nagsagawa lang tayo ng normal na gawain, mami na mahal. Hallelujah. At mag-ingat po tayo sa ating mga pag-uwi. Tayong lahat ay tumayo, mami na mahal. Hallelujah.
manalangin tayo ng ating ipagkakaloob at pagtatapos na rin sa ating mga nanonood sa live at sa nandito na po, mami naman. Ating beloved brother Oliver Bukat, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bless po sa ating pong live preacher, Marjan. Hallelujah. Tayo po manalangin, mami na mahal. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, mga banal sa matamis, mga pangalan mo, pinakamamala po inoon. Salamat po malapin sa oras na ito. Hallelujah. Sa natapos po malapin noon na bahagi ng banal na gawain. Ikaw po malapin noon nagbasbas ng langis malapin noon. Hallelujah. Sa pagkakaloob po na mga kapatira malapin noon sa kanilang pong special love offering malapin noon. Pagpalain mo po sila. I-break mo sa kanilang mga higit sa kanilang sa ang pagpapala. Ang kanilang pagkakaloob malapin noon. Ito may magamit para po sa church improvement. Malapin noon yung banal na gawain. Malapin ito may magamit po sa pangangailangan ng banal na gawain mo. Hallelujah. At ayaw po pinapasalamatan malapin noon sa paglaisip po sa bawat bahagi ng banal na gawain, mga Panginoon, nalisin mo na sa pag-MC, pag-awitan ni Cheerful Solemn, sa mga buhay na patotoo pa sa salamat ay mga kapatira malapit noon sa awitin ng mga awit malapit noon simula sa Children's Choir, malapit hanggang sa Adult Choir. Hallelujah, salamat po Diyos, hallelujah sa pagbibigay sa mga kapatirang patuloy nagtatapat, ikaw pong patuloy magpala sa kanila sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik, pinagkakitaan, ikaw pong patuloy magpalago, malapit Panginoon, hallelujah, lalo't higit, malapit Panginoon, hallelujah, pinapasalamatan sa iyo, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, at maging sa iyong banal na salita, malapit noon, na aming napakinggan na pag-aralan, dinala na pinagpalang mga aral, malapit Panginoon, hallelujah, nawa, malapit noon, patuloy no, tumimo sa aming puso sipan yung mga banal na salita, malapit Panginoon, hallelujah, naway, hallelujah, maging handa kami, malapit Panginoon, sa iyong pong nalalapit na pagbabalik, malapit Panginoon, bigyan mo kami ng kasigasigan, hallelujah, kasipagan, malapit Panginoon, sa patuloy na pagganap sa iyong banal na kalooban sa aming pagdalo, malapit Panginoon, tulungan mo kami, malapit Panginoon, sa mga kahinaan, malapit Panginoon, hallelujah, at ikaw po, malapit na amin nasa